Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 74. Lumang Tipan, Numbers 2:10-34, Numbers 3. Dapat magkampo ang mga hubo sa katimugang bahagi sa palibot ng bandila ni Ruben. Si Elizur na anak ni Shedear ang dapat mamuno sa hukbo ni Ruben. Dapat magkampo ang mga hubo sa katimugang bahagi sa palibot ng bandila ni Ruben. Si Elizur na anak ni Shedear ang dapat mamuno sa hukbo ni Ruben. Ang hukbo ni Ruben ay may 46, 500 na kalalakihan. Dapat magkampo ang tribo ni Simeon kasunod ni Ruben. Si Selemiel na anak ni Zurisadai ang dapat mamuno sa hukbo ni Simeon. Ang hukbo ni Simeon ay may 50, 300 na kalalakihan. Sumunod ang tribo ni Gad. Si Eli Asaph na anak ni Dual ang dapat mamuno sa hukbo ni Gad. Ang hukbo ni Gad ay may 45, 650 na kalalakihan. Ang lahat ng mga hukbong dapat magkampong kasama ni Ruben ay may bilang na 151, 450 na kalalakihan. Sila ang dapat pangalawang lumabas mula sa kampo. Susunod, dapat lumabas mula sa kampo ang tolda ng pagpupulong kasama ng mga Levita sa gitna ng lahat ng kampo. Dapat lalabas sila mula sa kampo sa parehong pagkakaayos gaya ng kanilang pagpasok sa loob ng kampo. Ang bawat lalaki ay dapat nasa kanyang kinalalagyan, sa tabi ng kanyang bandila. Dapat magkampo ang hukbo ng Ephraim sa dakong kanluran ng tolda ng pagpupulong. Si Elishama na anak ni Amyud ang dapat mamuno sa hukbo ng Ephraim. Ang hukbo ng Ephraim ay may 500 na kalalakihan. Dapat ang tribo ni Manasseh ang magkampong kasunod ng Ephraim. Si Gamaliel na anak ni Pedasur ang dapat mamuno sa hukbo ni Manasseh. Ang hukbo ng Manasseh ay may 32, 200 na kalalakihan. Susunod ang tribo ni Benjamin. Si Abida na anak ni Gideon ang dapat mamuno sa hukbo ni Benjamin. Ang hukbo ni Manasseh ay may 35, 400 na kalalakihan. Lahat ng mga hukbong nagkampong kasama ni Ephraim ay may bilang na 108, 100 na kalalakihan. Sila ang pangatlong dapat lumabas mula sa kampo. Dapat magkampo ang hukbo ni Dan sa palibot ng kanyang bandila sa dakong hilaga ng tabernakulo. Si Ahiezer na anak ni Amisadai ang dapat mamuno sa mga kaapo-apuhan ni Dan. Ang hukbo ni Dan ay may 62, 700 na kalalakihan. Dapat magkampo ang tribo ni Azer kasunod ni Dan. Si Pagiel na anak ni Okren ang dapat mamuno sa mga kaapo-apuhan ni Azer. Ang hukbo ni Azer ay may 41, 500 na kalalakihan. Ang sumunod ay ang tribo ni Neftali. Si Ahira na anak ni Inan ang dapat mamuno sa mga kaapo-apuhan ni Neftali. Ang hukbo ni Neftali ay may 53, 400 na kalalakihan. Lahat ng mga hukbong nagkampong kasama ni Dan ay may bilang na 157, 600 na kalalakihan. Sila ang dapat mahuling lumabas mula sa kanilang kampo kasama ang kanilang bandila. Naibilang ni na Moises at Aaron ayon sa mga angka ng kanilang ninuno ang 603, 550 na kalalakihan sa mga hukbo ng mga Israelita. Ngunit hindi naibilang ni na Moises at Aaron ang mga Levita sa mga tao ng Israel. Ito ay ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng bagay na ipinag-utos ni Yahweh kay Moises. Nagkampo sila sa tabi ng kanilang mga bandila. Lumabas sila mula sa kampo ayon sa kanilang mga angkan, batay sa pagkakasunod ng mga angkan nga kanilang mga ninuno. Ngayon ito ang kasaysayan ng mga kaapo-apuhan ni na Aaron at Moises nang kausapin ni Yahweh si Moises sa bundok Sinai. Ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab ang panganay, at Abihu, Eleazar, at Itamar. Ito ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Aaron, ang mga paring pinahiran ng langis at siyang itinalaga upang maglingkod bilang mga pari. Ngunit namatay sa harapan ni Yahweh sina Nadab at Abihu nang naghandog sila kay Yahweh ng hindi katanggap-tanggap na apoy sa ilang ng Sinai. Walang mga anak sina Nadab at Abihu,
kaya sina Eleazar at Itamar lamang ang naglingkod bilang mga pari kasama ni Aaron na kanilang ama. Nagsalita si Yahweh kay Moises, sinabi niya, dalhin mo ang tribo ni Levi at iharap sila kay Aaron na pari para matulungan nila siya. Dapat nilang isagawa ang tungkulin sa pangalan ni Aaron at ang buong sambayanan sa harap ng tolda ng pagpupulong. Dapat silang maglingkod sa tabernakulo. Dapat nilang ingatan ang lahat ng mga kasangkapan sa tolda ng pagpupulong, at dapat nilang tulungan ang mga tribo ng Israel upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo. Dapat mong ibigay ang mga Levite kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Ganap silang ibinigay upang tulungan siyang maglingkod sa mga tao ng Israel. Dapat mong hirangin sina Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki bilang mga pari, ngunit sinumang dayuhang lalapit ay dapat patayin. Nagsalita si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, tingnan mo, kinuha ko ang mga Levite mula sa mga tao ng Israel. Ginawa ko ito sa halip na kunin ang bawat panganay na lalaki na ipinanganak mula sa mga tao ng Israel. Pag-aari ko ang mga Levita. Pag-aari ko ang lahat ng mga panganay. Sa araw na sasalakayin ko ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto, inilaan ko para sa aking sarili ang lahat ng panganay sa Israel, kapwa mga tao at mga hayop. Sila ay pag-aari ko. Ako si Yahweh. Nagsalita si Yahweh kay Moises sa ilang ng Sinai. Sinabi niya, bilangin mo ang mga kaapo-apuhan ni Levi sa bawat pamilya, sa mga tahanan ng kanilang mga ninuno. Bilangin mo ang bawat lalaki na 1 buwang gulang at pataas. Sila ay binilang ni Moises, bilang pagsunod sa atas na ibinigay sa kanila ng salita ni Yahweh, gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Levi ay sina Gerson, Kohat, at Merari. Ang mga angkan na nagmumula sa mga anak na lalaki ni Gerson ay sina Libna at Shimei. Ang mga angkan na nagmumula sa mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Azar, Hebron, at Uziel. Ang mga angkan na nagmumula sa mga anak na lalaki ni Merari ay sina Maali at Muzi. Ito ang mga angkan ng mga Levita na nakatala angkan sa angkan. Ang mga angkan ng mga Libnita at ng mga Shimeita ay nagmula kay Gerson. Ito ang mga angkan ng mga Gersonita. Lahat ng mga lalaki mula sa 1 buwang gulang at pataas ay binilang, na may kabuoang bilang na 7,500. Dapat magkampo ang angkan ng mga Gersonita sa dakong kanluran ng tabernakulo. Dapat pangunahan ni Eli Asaph na anak na lalaki ni Lael ang angkan ng kaapo-apuhan ng mga Gersonita. Dapat ingatan ng pamilya ni Gerson ang mga kurtina ng tabernakulo sa ilalim ng panlabas na mga takip ng tolda ng pagpupulong. Dapat nilang ingatan ang tolda, ang malatoldang pantakip, at ang kurtina para sa pasukan patungo sa tolda ng pagpupulong. Dapat nilang ingatan ang mga tabing sa patio, ang kurtina sa pasukan ng patio, ang patio na nakapalibot sa santuaryo at ang altar. Dapat nilang ingatan ang mga lubid ng tolda ng pagpupulong at para sa lahat ng bagay na nasa loob nito. Ang mga angkan na ito ay nagmula kay Kohat, ang angkan ng mga Amramita, ang angkan ng mga Izarita, ang angkan ng mga Hebronita, at ang angkan ng mga Uzielita. Ang mga angkan na ito ay nabibilang sa mga Kohatita. 600 na mga lalaki ang nabilang na may edad 1 buwang gulang at pataas upang mag-ingat sa mga bagay na pag-aari ni Yahweh. Dapat magkampo ang mga pamilya ng mga kaapo-apuhan ni Kohat sa dakong timog ng tabernakulo. Dapat pangunahan ni Elisapha na anak na lalaki ni Uziel ang mga angkan ng mga Kohatita. Dapat nilang ingatan ang kaban, ang mesa, ang ilawan, ang mga altar, ang mga sagradong bagay na ginagamit sa kanilang paglilingkod, ang kurtina, at ang lahat ng gawain sa palibot nito. Dapat pangunahan ni Eleazar na anak na lalaki ni Aaron na pari ang mga kalalakihang namumuno sa mga Levita. Dapat niyang pangasiwaan ang mga lalaking nag-iingat sa banal na lugar. 2 angkan ang nagmula kay Merari, ang angkan ng mga Malita at ang angkan ng mga Muzita. Ang mga angkan na ito ay nagmula kay Merari. 200 na mga lalaki ang nabilang na may edad 1 buwang gulang at pataas.
Dapat pangunahan ni Zuriel na anak na lalaki ni Abihail ang mga angkan ni Merari. Dapat silang magkampo sa dakong hilaga ng tabernakulo. Dapat ingatan ng mga kaapu-apuhan ni Merari ang mga tabla ng tabernakulo, ang mga paalang na haligi, mga poste, mga patungan, lahat ng mga kagamitang metal, at lahat ng bagay na kaugnay sa mga ito, kabilang ang mga haligi at mga poste ng patio na nakapalibot sa tabernakulo, kasama ang mga patungan ng poste ng mga ito, mga tulos, at mga lubed. Dapat magkampo sina Moses at Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa dakong silangan ng tabernakulo, sa harapan ng tolda ng pagpupulong, sa dakong sinisikatan ng araw. Sila ang mamahala para sa katuparan ng kanilang mga tungkulin sa santuaryo at sa mga tungkulin ng mga tao ng Israel. Dapat patayin ang sinumang dayuhan na lalapit sa santuaryo. Binilang ni na Moises at Aaron ang lahat ng mga lalaki sa mga angkan ni Levi na may edad 1 buwang gulang at pataas, gaya ng iniutos ni Yahweh. 22,000 kalalakihan ang nabilang nila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bilangin mo ang lahat ng panganay na mga lalaki sa mga tao ng Israel na may edad 1 buwang gulang at pataas. Alista mo ang kanilang mga pangalan. Dapat mong kunin ang mga Levita para sa akin sa halip na ang lahat ng mga panganay ng mga tao ng Israel. Ako si Yahweh. At dapat mong kunin ang alagang hayop ng mga Levita sa halip na ang lahat ng panganay na alagang hayop ng mga kaapu-apuhan ni Israel. Binilang ni Moises ang lahat ng panganay ng mga tao ng Israel gaya ng iniutos ni Yahweh na gawin niya. Binilang niya ang lahat ng mga panganay na mga lalaki ayon sa kanilang pangalan, na may edad 1 buwang gulang at pataas. 22,273 na kalalakihan ang nabilang niya. Muling nagsalita si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, kunin mo ang mga Levita sa halip na ang lahat ng panganay sa mga tao ng Israel. At kunin mo ang alagang hayop ng mga Levita sa halip na ang alagang hayop ng mga tao. Ang mga Levita ay pag-aari ko. Ako si Yahweh. Dapat kang mangolekta ng 5 siklo para sa pantubos ng bawat isa sa 273 panganay ng mga tao ng Israel na humigit sa bilang ng mga Levita. Dapat mong gamitin ang siklo ng santuaryo bilang iyong pamantayang timbang. Ang siklo ay katumbas ng 20 gera. Dapat mong ibigay ang halaga ng pantubos na iyong binayaran kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Kaya tinipon ni Moises ang pambayad ng pantubos mula sa mga taong humigit sa bilang ng mga natubos ng mga Levita. Tinipon ni Moises ang mga pera mula sa panganay na anak ng mga tao ng Israel. Nakaipon siya ng 365 na siklo, na tumitimbang sa siklo ng santuaryo. Bagong tipan. Luke 39 minuto pasado 1:56. Pagkatapos, si Maria ay gumiyak noong mga araw na iyon at nagmadaling pumunta sa maburol na bahagi ng lupain, sa isang lungsod sa Judea. Siya ay pumunta sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Pagkatapos, si Maria ay gumiyak noong mga araw na iyon at nagmadaling pumunta sa maburol na bahagi ng lupain, sa isang lungsod sa Judea. Siya ay pumunta sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. At nangyari nga nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, lumukso ang bata sa kanyang sinapupunan at si Elizabeth ay napuspos ng banal na espiritu. Ang kanyang tinig ay tumaas at nagsabi ng malakas, pinagpala ka sa lahat ng mga babae at pinagpala din ang bunga ng iyong sinapupunan. At bakit ito nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay kailangan pang pumunta sa akin? Sapagkat tingnan mo, nang marinig ko ang iyong pagbati ay tumalon sa galak ang bata sa aking sinapupunan. At pinagpala ang siyang nanampalataya na mayroong katuparan ang mga bagay na ipinahayag sa kanya mula sa Panginoon. Sinabi ni Maria, ang kaluluwa ko ay nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat siya ay tumingin sa kababaan ng kanyang lingkod na babae. Kaya tingnan mo, mula ngayon ang lahat ng salinlahi ay tatawagin akong pinagpala.
Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa ng mga kahanga-hangang bagay para sa akin, at ang kanyang pangalan ay banal. Ang kanyang habag ay walang katapusan mula sa lahat ng salinlahi para sa mga nagpaparangal sa kanya. Nagpakita siya ng lakas ng kanyang mga bisig, ikinalat niya ang mga nagmamataas ng nilalaman ng kanilang mga puso. Pinabagsak niya ang mga prinsipe mula sa kanilang mga trono at itinaas niya ang mga may mababang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, ngunit ang mga mayayaman ay pinaalis niyang gutom. Nagkaloob siya ng tulong sa Israel na kanyang lingkod, na gaya ng pag-alaala niya sa kanyang pagpapakita ng habag, na sinabi niya sa ating mga ama, kay Abraham at sa kanyang kaapo-apuhan magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth sa loob ng mga 3 buwan at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang bahay. Nanatili si Maria kina Elizabeth sa loob ng mga 3 buwan at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang bahay. Mga awit, Psalm 34 is the 1-10. Pupurihin ko si Yahweh sa lahat ng oras, ang kanyang kapurihan ay laging mamumutawi sa aking bibig. Pupurihin ko si Yahweh, nawa marinig ito ng api at sila ay matuwa. Purihin natin si Yahweh, sama-sama nating itaas ang kanyang pangalan. Hinanap ko si Yahweh, at tumugon siya, at sa lahat ng mga takot ko tagumpay ang ibinigay niya. Nagniningning ang mga tumitingin sa kanya, at ang kanilang mga mukha ay hindi nahihiya. Ang inapi ay umiyak, at narinig siya ni Yahweh at niligtas mula sa lahat ng kanyang mga kaguluhan. Ang anghel ni Yahweh ay nagkakampo sa paligid ng may mga takot sa kanya, at sila ay nililigtas niya. Tikman at masdan na si Yahweh ay mabuti, mapalad ang taong kumukubli sa kanya. Katakutan ninyo si Yahweh, kayo na kanyang banal na bayan, hindi nagkukulang ang mga may takot sa kanya. Ang batang leon minsan ay nagkukulang sa pagkain at nagugutom, pero ang mga humahanap kay Yahweh ay hindi magkukulang ng anumang bagay na mabuti. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo, puno ng pasasalamat sa iyong gabay habang inyong inayos ang mga tribo ng Israel, na nagtuturo sa amin ng kahalagahan ng pamayanan at layunin sa aming buhay. Kung paanong si Maria ay nagalak sa iyong mga pangako, naway makatagpo rin kami ng kagalakan sa pagpapahayag ng iyong kabutihan, na nagpapakita ng iyong kadakilaan sa aming pang-araw-araw na gawain. Tulungan mo kaming tikman at makita na ikaw ay mabuti, na nagtitiwala sa iyong pagkakaloob at proteksyon habang kami ay naglalakbay sa aming mga landas. Naway umasa kami sa iyong lakas at karunungan, na tinatanggap ang aming mga tungkulin sa iyong banal na plano ng may pananampalataya at pagkakaisa. Panatilihin mong matatag ang aming mga puso sa iyong katotohanan, Panginoon. Amen.